May tao ka bang kilala na parang sobrang bait sa umpisa, pero habang tumatagal, napapansin mong lagi kang nauubos o baka minsan hindi mo namamalayan na minamanipula ka na pala. Ang mas nakakagulat, hindi lahat ng narcissist ay maingay, hindi lahat mayabang o obvious. Marami sa kanila ang sobrang charming, sobrang sweet at mukhang mabuting tao sa harap ng iba. Kaya ang tanong, paano mo malalaman kung narcissism na pala ang nakatago sa likod ng kanilang ugali? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 12 nakatagong sinyalis ng narcissism na madalas hindi napapansin ng karamihan. Kaya make sure na panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka isa sa mga sinyalis na ito ang makapagligtas sa'yo mula sa isang toxic at manipulative na relasyon. Simulan na natin. Number 1. Palaging gusto nilang sila ang sentro ng usapan. Kahit hindi tungkol sa kanila ang topic. May mga tao na kahit anong usapan ang simulan, parang may invisible magnet na laging ibinabalik ang conversation sa sarili nila. Kahit may ibang nagkikwento tungkol sa achievement, sa problema o experience nila, bigla na lang nilang sasabihin, ako nga noon, mas matindi pa ang nangyari sa akin. Instead na makinig at bigyan ng pagkakataon ng ibang tao na ma-express ang sarili nila, lagi nilang hinahanap ang paraan para sila ulit ang maging center of attention. Hindi ito simpleng pagiging madaldal. It's a constant need to make everything about themselves. Sa umpisa, baka isipin mo na confident lang sila o mahilig lang talagang mag-share. Pero habang tumatagal, mapapansin mong bihira silang magtanong tungkol sa buhay ng iba. At mas bihira pa silang makinig ng buong puso. Ang gusto nila, sila ang napapansin. Sila ang pinupuri at sila ang laging bida sa bawat kwento. Kapag may ibang taong nagsisimula ng makatanggap ng atensyon, parang hindi sila komportable hanggat hindi nila nababawi ang spotlight. Healthy conversations are supposed to be a two-way street. May pagkakataon kang magsalita at may pagkakataon ding makinig. Pero kapag ang isang tao ay laging inuuna ang sariling kwento kaysa sa nararamdaman o sinasabi ng iba, unti-unti nitong napapagod ang mga taong nasa paligid niya. Darating ang punto na parang hindi ka na nakikipag-usap, kundi nakikinig ka na lang sa endless story tungkol sa kanya. Ang totoong confident na tao ay hindi kailangan maging bida sa bawat usapan, mag-celebrate ng kwento ng iba, at hayaan ng ibang tao na mag-shine. Real confidence doesn't demand attention. It naturally earns respect. Number 2. Kapag nagkamali sila, laging may ibang sinisisi. Isa sa mga pinakatagong sinyalis ng narcissism ay ang hirap nilang umamin kapag sila ang nagkamali. Imbis na sabihin ng simpleng, kasalanan ko, nagkamali ako, mas pipiliin nilang humanap ng ibang taong pwedeng sisihin. Minsan, ang sitwasyon ng may kasalanan. Minsan, ang trabaho. Minsan, ang pamilya. At kung minsan, ikaw pa mismo ang gagawin nilang dahilan. They will do everything to protect their image, kahit pabaluktutin nila ang totoong nangyari. Napapansin mo ba na may mga taong kapag kinausap mo tungkol sa mali nilang ginawa, bigla nilang ibabalik sa iyo ang usapan? Imbis na sagutin ang issue, sasabihin nila, kasi ginawa mo rin naman ito eh. O kaya, kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari yan. Biglang ang focus ay wala na sa pagkakamali nila. Ang ending, ikaw pa ang napapaisip kung ikaw ba talaga ang may kasalanan. That's how manipulation sometimes works. Unti-unti kang pinagdududa sa sarili mong pananaw. Ang problema sa ganitong ugali, walang growth na nangyayari. Dahil kung palagi mong ipinapasa ang responsibilidad sa iba, hindi mo matututunang itama ang sarili mong pagkakamali. Real maturity begins when you learn to say, I was wrong. At handa kang akuin ang consequences ng actions mo. Hindi man madali ang pag-amin ng mali, pero yun ang sign ng isang taong emotionally strong at may tunay na karakter. Tandaan mo, lahat tayo ay nagkakamali. Walang taong perpekto. Pero ang pagkakaiba ng emotionally mature na tao at ng taong may narcissistic tendencies ay ito. Ang mature na tao ay inaako ang responsibilidad at natututo sa pagkakamali, habang ang narcissistic na tao ay mas pinipiling protektahan ng ego kaysa harapin ang katotohanan. At kapag paulit-ulit mong nakikita ang ganitong pattern sa isang tao, baka hindi na yun simpleng pagkakamali ng ugali. Baka isa na itong sinyalis na mas malalim ang problema. Number 3. Mahilig silang magpa-victim kapag sila ang nahaharap sa consequences. Isa sa mga pinakamapaglinlang na senyalis ng narcissism ay ang ugali nilang magpa-victim kapag sila na ang nahaharap sa consequences ng sarili nilang aksyon. Habang maayos ang lahat,
Confident silang gumawa ng desisyon at minsan pa nga ay ayaw nilang pinapakialaman sila. Pero kapag dumating na ang resulta ng maling ginawa nila, biglang nag-iiba ang kwento. Imbis na akuin ng responsibilidad, sisimulan nilang ipakita na sila ang pinakakawawa sa sitwasyon. They shift the focus from what they did to how bad they feel. Mapapansin mo na kapag kinonfront mo sila ng maayos, imbis na sagutin ang issue, bigla nilang sasabihin, lagi na lang akong masama sa paningin nyo. O kaya, wala namang nakakaintindi sa akin. Sa isang iglap, ang usapan ay hindi na tungkol sa maling ginawa nila. Ang ending, ikaw pa ang nakakaramdam ng guilt dahil parang ikaw ang nang-aapi. It's a classic way of avoiding accountability while gaining sympathy from the people around them. Mas nakakagulat pa kapag ikinukwento nila ang nangyari sa ibang tao. Kadalasan, ang maririnig mo ay isang bersyon ng story na sila ang inaapi at sila ang biktima. Hindi nila ikikwento ang buong pangyayari o ang parte kung saan sila nagkamali. Ang ilalabas lang nila ay ang mga detaling magpapakita na sila ang dapat kaawaan. Dahil para sa kanila, mas mahalagang mapanatili ang magandang imahe kaysa aminin na katotohanan. Lahat naman tayo pwedeng masaktan kapag pinanagot tayo. Nobody likes being called out. Pero ang emotionally mature na tao ay marunong huminto, mag-reflect, at magsabi ng, oo, nagkamali ako. Pananagutan ko yon. Hindi niya kailangan maghanap ng simpatya para takasan ng consequences. Alam niyang ang pag-ako ng responsibilidad ay hindi kahinaan. Yun ang tunay na lakas ng pagkatao. Kaya kapag napapansin mong ang isang tao ay palaging nagiging victim tuwing kailangan na niyang harapin ang resulta ng sarili niyang desisyon, maging mapanuri. Dahil may mga taong ginagamit ang awa ng iba bilang panangga sa accountability. At tandaan mo ito, being hurt doesn't automatically mean being innocent. Ang tunay na tapang ay ang lakas ng loob na aminin ang mali, tanggapin ang consequences, at matutong magbago. Number 4, hindi sila marunong magsabi ng tunay na sorry nang walang dahilan o walang palusot. Isa sa mga malinaw na senyales ng narcissism ay ang hirap nilang magsabi ng totoong sorry. Dahil para sa kanila, ang paghingi ng tawad ay parang pag-amin na natalo sila. Kaya kapag humingi sila ng paumanhin, kadalasan may kasunod itong dahilan, may kasunod na palusot, o kaya ay binabalik pa nila ang sisi sa ibang tao. Imbis na marinig mo ang simpleng, I'm sorry, nagkamali ako. Ang marinig mo, sorry kung nasaktan ka. O kaya, sorry, pero kasalanan mo rin naman kung bakit nangyari yon. Biglang nawawala ang tunay na diwa ng paghingi ng tawad. Mapapansin mo rin na pagkatapos nilang magsabi ng sorry, parang gusto nilang matapos agad ang usapan na parang walang nangyari. Wala silang effort na unawain kung gaano kalalim ang sakit na nararamdaman mo o gaano ka naapektuhan sa ginawa nila. They want forgiveness without taking responsibility. Para bang sapat na ang salitang sorry kahit wala namang kasamang pagbabago sa ugali. Mas nakakalito pa minsan dahil sobrang convincing nilang magsalita. Maaari pa silang umiyak, maging sweet bangha, o magsabi ng magagandang salita. Pero paglipas ng ilang araw o linggo, inuulit lang nila ang parehong pag-uugali. Doon mo maiisip na baka ang paghingi nila ng tawad ay hindi para ayusin ang relasyon, kundi para matapos lang ang gulo at makuha ulit ang tiwala mo. A real apology is followed by changed behavior, not repeated excuses. Ang isang emotionally mature na tao ay marunong magsabi ng, nagkamali ako, naiintindihan ko kung bakit ka nasaktan, at gagawin ko ang lahat para hindi na ito maulit. Hindi man madaling aminin ang mali, ginagawa niya ito dahil mas mahalaga sa kanya ang relasyon kaysa sarili niyang ego. Alam niyang ang tunay na paghingi ng tawad ay hindi lang tungkol sa mga salitang binibitawan, kundi sa responsibilidad na handa niyang akuin at sa pagbabago na handa niyang ipakita. Kaya tandaan mo ito, a real apology is not just words, it's changed behavior. Kung paulit-ulit kang nakakarinig ng sorry, pero paulit-ulit din ang parehong pananakit, parehong kasinungalingan, at parehong disrespect, baka hindi tunay na pagsisisi ang ipinapakita sa'yo. Ang pinakamalaking ebidensya ng isang sincere apology ay hindi ang ganda ng paliwanag, kundi ang consistency ng pagbabago. Number 5, madalas nilang minamaliit ang achievements ng iba para mas magmukha silang superior. Isa sa mga hindi agad napapansing senyales ng narcissism ay ang ugali nilang maliitin ang achievements ng ibang tao para silang magmukhang mas magaling. Kapag may nagkwento ng promotion, bagong negosyo, magandang grades,
o kahit simpleng personal victory, imbis na maging totoong masaya para sa taong yun, hahanap sila ng paraan para bawasan ang halaga ng tagumpay. Baka marinig mo silang magsabi ng, madali lang naman yan. Swerte lang siya. Hindi naman ganun kalaki ang achievements na yan. Sa isang iglap, ang excitement ng isang tao ay napapalitan ng pagdududa sa sarili. Ang mas nakakainis pa, minsan ginagawa nila ito na parang biro lang. They disguise insults as jokes. Sasabihin nilang, nagbibiro lang naman ako, huwag ka naman masyadong sensitibo. Pero kung mapapansin mo, halos lahat ng joke nila ay may layuning pababain ng confidence ng iba. Hindi nila kailangang sigawan o insultuhin ka ng direkta. Sapat na ang isang maliit na komento para maramdaman mong parang kulang pa rin ang lahat ng pinaghirapan mo. Sa totoo lang, ang isang taong secure sa sarili niyang kakayahan ay walang dahilan para maliitin ang tagumpay ng iba. They understand that someone else's success doesn't take away from their own. Alam nilang hindi kompetisyon ang buhay. Kaya nilang pumalakpak habang may ibang umaangat dahil naniniwala silang darating din ang tamang pagkakataon para sa kanila. Pero ang taong may narcissistic tendencies ay kadalasang tingin sa bawat achievement ng iba ay isang banta sa sarili niyang imahe. Kapag may ibang napupuri, pakiramdam nila nababawasan ang atensyon na gusto nilang makuha. Kaya imbis na mag-congratulate, mas pipiliin nilang maghanap ng mali, magkumpara, o gumawa ng komentong magpapaliit sa halaga ng tagumpay ng iba. It's not really about your achievement. It's about protecting their ego. Kaya kapag may taong hindi marunong maging masaya sa success ng iba at palaging may paraan para maliitin ang bawat panalo mo, maging mapanuri. Dahil ang tunay na confidence inspires people, habang ang insecurity often tries to tear them down. At tandaan mo ito, ang taong tunay na malakas ang loob ay hindi natatakot na palakpakan ang tagumpay ng iba. Dahil alam niyang ang liwanag ng ibang tao ay hindi kailanman nakakabawas sa sarili niyang liwanag. Number 6, mahilig silang magmanipula gamit ang charm o pagiging sobrang mabait kapag may kailangan sila. Isa sa mga pinakamapaglinlang na senyalis ng narcissism ay ang paggamit nila ng charm at sobrang kabaitan bilang paraan ng pagmamanipula. Sa unang tingin, parang sila ang pinaka-friendly, pinaka-thoughtful at pinaka-generous na taong makikilala mo. Marunong silang magsalita, marunong magbigay ng papuri, at alam na alam nila kung paano ka mapapalapit sa kanila. They know exactly how to make you feel special. Pero habang tumatagal, mapapansin mong ang kabaitan nila ay madalas may kapalit. Hindi ito laging galing sa genuine care. Minsan, isa itong strategy para makuha ang gusto nila. Halimbawa, bigla ka nilang susuyuin, bibigyan ka nila ng atensyon, o pupurihin ng paulit-ulit kapag may pabor silang gustong hilingin. Kapag kailangan nila ng tulong, suporta, o kahit simpleng approval mo, parang napakabait nila. Pero kapag nakuha na nila ang gusto nila, unti-unti ring nawawala ang effort at concern. Biglang nagiging cold, distant, o parang wala ka ng halaga. It's as if the kindness disappears the moment they no longer need something from you. Mas mahirap itong mapansin dahil hindi naman sa laging masama ang ugali. May mga pagkakataon talagang ipaparamdam nilang importante ka. Doon maraming tao ang nalilito. Iisipin mo, mabait naman siya dati Baka ako lang ang nag-overthink. Pero kapag paulit-ulit mo nakikita ang parehong pattern, hindi na yun simpleng mood swing. Isa na yung paraan ng pagkontrol sa relasyon. Ang tunay na kabaitan ay consistent. Hindi ito nakadepende sa kung may mapapala o wala. A genuinely kind person treats people with respect, kahit wala siyang hinihinging kapalit. Hindi niya ginagamit ang generosity para magkaroon ng utang na loob ang iba. At hindi niya sinusukat ang halaga ng tao base sa pakinabang na makukuha niya rito. Kaya tandaan mo ito, not everyone who is nice is genuinely kind. May mga taong ginagamit ang charm bilang maskara at ang kabaitan bilang tool para makuha ang tiwala mo. Ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi lang makikita sa paraan ng pagtrato niya sa'yo kapag may kailangan siya, kundi lalo na sa paraan ng pagtrato niya sa'yo kapag wala na siyang mapapala. Doon mo malalaman kung ang kabaitan niya ay galing sa puso o bahagi lang ng isang manipulative strategy. Number 7, naniniwala silang espesyal sila at dapat iba ang trato sa kanila. Isa sa mga pinakahalata pero minsan na hindi agad napapansing senyalis ng narcissism ay ang paniniwala nilang espesyal sila at dapat iba ang trato sa kanila. Parang sa isip nila, hindi pare-pareho ang rules para sa lahat. Naniniwala silang deserve nila ang special treatment
kahit wala naman silang malinaw na dahilan kung bakit. They expect privileges without earning them. Gusto nilang mauna sa pila, mapagbigyan sa lahat ng pagkakataon. At kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, mabilis silang mainis o magalit. Mapapansin mo rin ito sa paraan ng pakikitungo nila sa ibang tao. Kapag may taong sa tingin nila ay may pakinabang o may mataas na posisyon, sobrang bait at respectful nila. Pero kapag ang kaharap nila ay wala silang makukuhang benepisyo, biglang nagbabago ang ugali. Minsan nagiging dismissive, mayabang, o walang respeto. Para sa kanila, ang value ng isang tao ay nakadepende sa kung anong maibibigay nito sa kanila. Hindi sa simpleng katotohanang pare-pareho tayong tao. Kapag hindi sila nabigyan ng espesyal na trato, pakiramdam nila, inaapi sila. O hindi sila na-appreciate. Kahit pareho lang naman ang treatment na natatanggap ng lahat, iisipin nilang unfair ang sitwasyon. They believe the world owes them something. Kaya kapag may nagsabing, hindi pwede, kailangan mong sumunod sa rules. Parang personal na atake ang dating sa kanila. Hindi nila matanggap na minsan kailangan din nilang pumila, maghintay, o tumanggap ng rejection gaya ng ibang tao. Ang totoo, ang tunay na confident na tao ay hindi kailangang iparamdam sa lahat na espesyal siya. Hindi niya hinihingi ang respeto. Inaani niya ito sa pamamagitan ng magandang ugali at tamang pakikitungo sa kapwa. Marunong siyang maging humble kahit marami na siyang naabot sa buhay. Alam niyang ang respeto ay hindi nakukuha sa paghingi ng special treatment, kundi sa paraan ng pagtrato niya sa ibang tao. Kaya tandaan mo ito, real greatness is shown by humility, not entitlement. Ang taong tunay na espesyal ay hindi kailangang ipilit sa mundo na iba ang trato sa kanya. Dahil ang mga taong may magandang karakter ay nire-respeto dahil marunong silang rumespeto sa lahat, kahit sino pa ang kaharap nila. Number 8, palagi nilang gustong sila ang may huling salita dahil ayaw nilang matalo o mapahiya. Isa sa mga tahimik pero napakalakas na senyales ng narcissism ay ang palagi nilang gustong sila ang may huling salita. Para sa kanila, ang bawat argumento, bawat debate, o kahit hindi pagkakaintindihan ay parang isang kompetisyon na kailangan nilang mapanalunan. Wala silang pake kung malinaw na ang usapan o kung wala nang dapat pagtalunan. Ang mahalaga sa kanila ay hindi sila ang magmumukhang mali. They would rather win the argument than protect the relationship. Mapapansin mo ito kapag sinusubukan mong makipag-usap ng mahinahon. Imbis na makinig at unawain ang punto mo, lagi silang may panibagong dahilan, panibagong paliwanag o panibagong issue na ilalabas. Kapag nasagot mo ang isang argumento, lilipat na naman siya sa ibang topic. Kapag wala na silang may paliwanag, maaari ka pa nilang iinsultuhin o i-dismiss. Ang simpleng pag-uusap ay nagiging endless cycle dahil hindi nila kayang tanggapin na may pagkakataong mali rin sila. May mga pagkakataon ding kahit alam nilang tama ka, hindi pa rin sila hihinto. Magme-message ulit, magbibigay ng isa pang comment, o hahanap ng isa pang paraan para sila pa rin ang may final say. It's not about finding the truth anymore. It's about protecting their ego. Para sa kanila, ang pananahimik ay parang pag-amin ng pagkatalo. Kaya kahit pagod na ang lahat, pagpapatuloy pa rin nila ang argumento. Ang mas nakakapagod dito, habang tumatagal, mapapansin mong hindi na kayo naghanap ng solusyon. Ang nangyayari na lang ay pilitan kung sino ang mananaig. At kapag ang isang relasyon ay puro patunayan kung sino ang tama at sino ang mali, unti-unting nawawala ang respeto, tiwala at kapayapaan. Walang tunay na communication kung ang goal ay laging manalo. Ang emotionally mature na tao ay iba ang mindset. Marunong siyang magsabi ng magkaiba tayo ng pananaw. O kaya, sige, pag-iisipan ko ang sinabi mo. Hindi niya kailangan magkaroon ng huling salita para mapatunayan ang halaga niya. Alam niyang ang tunay na wisdom ay hindi nasusukat sa dami ng argumentong napanalunan, kundi sa kakayahang makinig, umamin kapag nagkamali, at piliing pangalagaan ng relasyon kaysa ang sariling pride. Kaya tandaan mo ito, not every argument deserves a winner. Minsan, ang pinakamalaking panalo ay ang pagpili ng kapayapaan kaysa sa walang katapusang pagtatalo. Dahil ang taong tunay na malakas ang karakter, hindi niya kailangan magkaroon ng huling salita. Dahil alam niyang ang respeto ay nakukuha sa maturity, sa humility at self-control. Number 9, gusto nilang kontrolado ang bawat sitwasyon at mga taong nasa paligid nila. Isa sa mga nakatagong senyalis ng narcissism ay ang matinding pangangailangan nilang kontrolin ang bawat sitwasyon at maging ang mga taong nasa paligid nila. Hindi ito laging halata dahil hindi naman sila palaging sumisigaw o
o nagbibigay ng direktang utos, hindi halata ang paraan nila. They manipulate instead of communicate. Unti-unti nilang iniimpluwensyahan ang mga desisyon mo hanggang sa hindi mo na namamalayang mas sinusunod mo na ang gusto nila kaysa sinusunod mo ang sarili mong kagustuhan. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay. Gusto nilang sila ang magdi-decide kung saan kayo pupunta, sino ang dapat mong kaibiganin, paano ka dapat manamit, o kahit kung paano ka dapat mag-isip. Kapag iba ang gusto mo, bigla silang nagiging cold, nagtatampo, o kaya ipaparamdam sa'yo na mali ang desisyon mo. Hindi nila kailangan magbanta. Sapat na ang guilt, silent treatment, o emotional pressure para mapilit ka nilang sumunod. Habang tumatagal, unti-unti kang nawawala ng confidence sa sarili mong judgment. Bago ka gumawa ng kahit simpleng desisyon, naiisip mo muna kung magugustuhan ba nila o kung magagalit ba sila. You start asking for permission instead of trusting yourself. At yun ang delikadong bahagi dahil hindi mo namamalayang nawawala na ang sarili mong boses habang palakas ng palakas ang impluwensya nila sa buhay mo. Kapag sinubukan mong magtakda ng boundaries o tumanggi sa gusto nila, madalas hindi nila yun matatanggap ng maayos. Maaari ka nilang tawaging selfish, ungrateful, o sabihin na nagbago ka na. Minsan ba nga, sila ang magpapakita na parang sila ang nasasaktan para lang makonsensya ka at bumalik sa pagsunod sa gusto nila. Their goal is to regain control. Ang isang emotionally mature na tao ay alam na hindi niya kontrolado ang lahat. Naiintindihan niyang may kanya-kanyang opinyon, pangarap at desisyon ang bawat isa. Marunong siyang rumispeto sa boundaries at hindi niya ipinipilit ang sariling kagustuhan. Dahil ang tunay na pagmamahal at respeto ay hindi kailanman nakabase sa kontrol. It is built on trust, freedom, and mutual respect. Kaya tandaan mo ito, people who truly care about you will guide you, not control you. Ang taong mahal ka ay tutulungan kang lumago. Hindi ka ikukulong sa mga desisyong gusto lang niya. Dahil ang isang healthy relationship ay tungkol sa dalawang taong malayang pinipiling igalang, pakinggan at suportahan ang isa't isa. Number 10, mahirap silang tumanggap ng criticism kahit maayos at may respeto ang pagkakasabi. Isa sa mga pinakakaraniwang sinyalis ng narcissism ay ang sobrang hirap nilang tumanggap ng kritisismo. Kahit maayos, kalmado, at may respeto mo itong sabihin. Para sa karamihan ng tao, ang constructive criticism ay pagkakataon para matuto at mag-improve. Pero para sa isang taong may narcissistic tendencies, ang simpleng feedback ay parang personal na pag-atake sa kanilang pagkatao. Instead of hearing your intention, they only hear a threat to their ego. Mapapansin mo ito kapag mahinahon mong itinuro ang isang pagkakamali nila. Imbis na makinig at pag-isipan ang sinabi mo, agad silang magiging defensive. Baka sabihin nila, hindi mo naman naiintindihan ang sitwasyon ko. Lagi mo na akong pinupuna. Minsan, ibabalik pa nila ang usapan sa mga mali mo para mawala ang focus sa issue nila. Ang simpleng pag-uusap na dapat ay para sa growth ay nauuwi sa pagtatalo dahil ayaw nilang tanggapin na maaari rin silang magkamali. May mga pagkakataon ding hindi sila sasagot agad. Sa halip, magiging cold sila. Iiwas makipag-usap o bibigyan ng silent treatment para bang ipinaparamdam nila na ikaw ang may kasalanan dahil nagsabi ka ng totoo. Eventually, ikaw pa ang mapapaisip kung mali bang maging honest ka. This is why dealing with someone like this can be emotionally exhausting. Pakiramdam mo, kailangan mong piliin ng sobrang ingat ang bawat salita dahil baka anumang sabihin mo ay pagmulan na naman ng panibagong conflict. Ang totoo, walang taong gustong mapuna. Natural lang na minsan ay masaktan tayo kapag may nagsabi ng mali natin. Pero ang emotionally mature na tao ay marunong makinig at tanungin ang sarili kung may katotohanan ba ang sinasabi ng ibang tao, kung may pwede ba siyang i-improve. Hindi niya tinitingnan ang feedback bilang insulto, kundi bilang pagkakataon para maging mas mabuting tao. Kaya tandaan mo ito, people grow through correction, not constant praise. Ang tunay na confidence ay hindi nasusukat sa kakayahang ipagtanggol ang sarili sa bawat puna. Nasusukat ito sa lakas ng loob na tanggapin ang feedback, aminin ang pagkakamali, at gamitin yon bilang hakbang para magbago. Ang taong marunong tumanggap ng kritisismo ay mas malamang na umunlad, habang ang taong laging tinatanggihan ng katotohanan ay nananatiling bihag ng sarili niyang ego. Number 11, kulang sila sa empathy at hirap unawain ang nararamdaman ng ibang tao. Isa sa mga pinakamahalagang sinyalis ng narcissism ay ang kakulangan nila sa empathy.
o ang kakayahang unawain at damhin ang nararamdaman ng ibang tao. Hindi ibig sabihin ito na wala silang emosyon. Ang ibig sabihin, madalas ay hindi nila nakikita o pinahahalagahan kung paano naaapektuhan ng kanilang mga salita at kilos ang mga tao sa paligid nila. They hear your words, but they don't truly feel your pain. Kapag may ikinikwento kang problema, sa halip na pakinggan ka at subukang intindihin ang pinagdaraanan mo, maaari nilang maliitin ang nararamdaman mo. Sasabihin nila, ang drama mo naman, hindi naman big deal yan. O kaya, maraming ang mas mabigat ang problema kaysa sayo. Sa halip na gumaan ang pakiramdam mo, mas lalo kang nakakaramdam na parang wala kang karapatang masaktan. Unti-unti, natututo kang itago na lang ang nararamdaman mo dahil pakiramdam mo, hindi rin naman ito mauunawaan. Mapapansin mo rin na kapag sila ang may problema, gusto nilang lahat ay makinig. Gusto nilang lahat umiintindi at umalalay sa kanila. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan ng suporta, parang bigla silang nawawala ng interes. They expect empathy, but rarely give it. Gusto nilang maging priority ang emosyon nila. Pero nahihirapan silang ibigay ang parehong pag-unawa sa iba. Mas mahirap pa rito, minsan hindi nila napapansin na nakakasakit na sila. Maaari silang magsalita ng masasakit na salita, gumawa ng desisyong makakaapekto sa iba, o baliwalain ang nararamdaman ng taong malapit sa kanila. Kapag sinabi mong nasaktan ka, imbis na unawain ka, maaari pa nilang sabihin na sensitibo ka lang. O kaya, kasalanan mo kung ganyan ang nararamdaman mo. Sa isang iglap, ang focus ay wala na sa sakit na nararamdaman mo, kundi sa pagtatanggol nila sa sarili nilang ego. Ang totoo, ang empathy ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng anumang healthy relationship. Hindi mo kailangang maranasan ng eksaktong pinagdaanan ng isang tao para maging mabait at maunawain. Minsan sapat na ang makinig ng walang panghuhusga, ang magsabi ng naiintindihan kita, o simpleng manatili sa tabi niya habang pinuproseso niya ang kanyang nararamdaman. That's what real compassion looks like. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa talas ng isip o sa galing magsalita, kundi sa kakayahang makaramdam para sa iba. Dahil ang taong may mabuting puso ay hindi lang iniisip kung ano ang gusto niyang sabihin. Iniisip din niya kung paano makakaapekto ang kanyang mga salita at kilos sa damdamin ng kapwa. At yun ang malaking pagkakaiba ng taong may empathy at ng taong ang mundo ay umiikot lang sa sarili niyang nararamdaman. Number 12, madalas na lang binabaluktot ang katotohanan para magduda ka sa sarili mong alaala o nararamdaman. Isa sa mga pinakamapanganib na nakatagong sinyalis ng narcissism ay ang ugali nilang baluktutin ang katotohanan hanggang sa ikaw mismo magsimulang magduda sa sarili mong alaala, sa sarili mong nararamdaman at sa pag-unawa sa nangyari. Sa psychology, ang ganitong uri ng manipulation ay madalas na tinatawag na gaslighting. It's a pattern of making you question your own reality. Halimbawa, malinaw na malinaw sa isip mo ang sinabi o ginawa nila. Pero kapag kinukumpronta mo sila, sasabihin nila, hindi ko sinabi yan. Masyado kang sensitive. Iniisip mo lang yan. O kaya, mali ang pagkakaalala mo. Kahit alam mong totoo ang naranasan mo, paulit-ulit lang itatanggi ang katotohanan hanggang sa mapaisip ka. Baka nga ako ang mali. Unti-unti, nawawala ang tiwala mo sa sarili mong judgment. Ang mas nakakatakot pa, ginagawa nila ito ng sobrang kalmado at convincing. Hindi sila kailangang sumigaw para paniwalaan sila. They speak with so much confidence that you begin to doubt yourself instead. At habang mas tumatagal ang ganitong klase ng interaksyon, mas nagiging dependent ka sa kanila para malaman kung ano ang totoo. Sa halip na magtiwala ka sa sarili mong isip at damdamin, hinihintay mo na lang ang bersyon nila ng bawat pangyayari. Mapapansin mo rin na pagkatapos ng usapan, pakiramdam mo, ikaw pa ang may kasalanan, kahit sila naman ang nakasakit. Magtataka ka kung bakit humihingi ka ng tawad sa isang bagay na hindi mo naman ginawa. O kaya naman, paulit-ulit mong nire-replay sa isip mo ang nangyari dahil hindi mo na alam kung alin ang totoo. That's exactly what emotional manipulation does. It creates confusion so it's easier for someone else to stay in control. Ang isang emotionally mature na tao ay hindi kailanman babaluktutin ang katotohanan para lang maprotektahan ang ego niya. Kapag nagkamali siya, inaamin niya. Kapag may hindi kayo pagkakaintindihan, handa siyang makinig sa nararamdaman mo kahit iba ang perspective ninyo. Hindi niya pipilitin na mali ang nararamdaman mo para lang siya ang lumabas na tama. Kaya tandaan mo ito, your feelings and experiences matter. Kung paulit-ulit kang pinaparamdam ng isang tao na mali ang alaala mo,
sobra kang sensitive, o hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang sarili mong isip, kahit malinaw ang nangyari, huwag mo agad isisi sa sarili mo. Maging mapanuri sa pattern, dahil ang taong tunay na nagmamahal at gumagalang sa'yo ay tutulungan kang maintindihan ang sitwasyon. Hindi ka niya guguluhin hanggang sa mawala ang tiwala mo sa sarili mong katotohanan.